Nagsisimula ang pelikula sa sinaunang China, kung saan nakilala natin ang ating bida, si Cheng. Bagaman siya ay bulag, siya ay isang kilalang bounty hunter at isang bihasang eskrimedor. Dumating siya sa isang gambling house at ipinakita sa may-ari ang larawan ng isang wanted na takas. Tumanggi ang lalaki na magbigay ng anumang impormasyon at hiniling sa kanya na umalis. Gayunpaman, umaasa si Cheng sa kanyang instinct at biglang sinaksak ang may-ari. Sa pamamagitan ng pakiramdam ng isang galos sa kanyang kamay, pagkatapos ay napagtanto niya na ito ang takas na hinahanap niya. Mabilis na tinapos ni Cheng ang lalaki, na nagudyok sa mga gwardya na salakayin siya. Ngunit sa kabila ng pagiging nag-iisa, si Cheng ay nananatiling walang kapantay. Sa wakas ay brutal niyang sinasaktan ang bawat isa sa kanila bago umalis sa lugar. Sa susunod na eksena, nakilala namin ang isang 10 taong gulang na ulilang babae na nagngangalang Xiao Yu at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang mga bata ay nagnanakaw ng ilang pagkain at tumakas nang mahuli sila ng isang grupo ng mga siga. Gayunpaman, si Xiao Yu ay isang napakatapang na babae at hindi natatakot sa mga lalaking ito. Kinagat niya pa ang isa sa mga ito at dumura sa mukha nito. Nagalit ang magnanakaw dito at inatake siya ng kutsilyo. Ngunit bago niya ito masaktan, dumating si Cheng at binato siya ng laryo. Ginagawa niya ito ng may sukdulang katumpakan, sa kabila ng pagiging bulag. Nang makita siya, nanginginig sa takot ang mga siga at mabilis na tumakbo palayo doon. Isang nagpapasalamat na si Xiao Yu pagkatapos ay nag-alok kay Cheng ng isang mansanas, ngunit siya ay tumanggi at umalis. Sa gabi, pumasok si Xiao Yu sa bahay ng isang kapitbahay para magnakaw ng tinapay. Ngunit nahuli siya ng isang dalaga na nagluluto sa kusina. Pinagbantaan siya ng batang babae gamit ang isang patpat at hiniling na huwag siyang saktan. Gayunpaman, ang babae ay mukhang mabait at nag-aalok sa kanya ng higit pang tinapay sa halip. Mamaya, habang si Xiao Yu ay nagpapatuloy na umalis, ang bahay ay biglang pinasok ng ilang magnanakaw. Ang kanilang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Jiu Lang, na mabilis na ginawang hostage ang lahat, kasama na ang mabait na babae. Kamakailan lang pala ay pinatay niya ang kanyang asawa, at siya ay walang iba kundi ang kapatid ng babae. Dahil sinusubukang i-report siya ng pamilya, pumunta si Gio lang para patayin silang lahat. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang umatake sa lahat ng miyembro ng pamilya ng paisa-isa. Matapos silang patayin, nilapitan ni Gio lang ang dalaga at hiniling na sumama sa kanya. Nangako siyang ituturing siyang isang prinsesa. Ngunit tumanggi ang babae at sa halip ay sinubukan siyang atakihin. Nagalit dito si Gio lang at nauwi ito sa paulit-ulit niyang pagsaksak sa babae hanggang sa mamatay ito. Pansamantala, pinapanood ni Xiao Yu ang buong eksena habang siya ay nagtatago. Kapag naabala ang mga magnanakaw, sinasamantala niya ang sandali upang tumakas. Ngunit kalaunan ay napansin nila siya, at hinabol siya ng isa sa kanila na nagngangalang Yao sa labas. Sa daan, nakasalubong niya si Cheng, na lasing at nagsusuka kung saan-saan. Iniisip ni Yao na isa lang siyang simple, at bulag na lalaki, kaya hindi niya ito pinapansin. Ilang sandali pa, bumalik si Cheng sa kanyang tahanan at nakitang nagtatago si Xiao Yu sa loob. Naririnig din niya ang pagpasok ng mga kriminal sa kanyang bahay at hinahanap ang bata. Napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, mabilis niyang tinulungan ang batang babae na magtago mula sa kanila. Pagkatapos ay hinalugog ng mga kriminal ang buong lugar, ngunit nabigo silang mahanap ang bata. Paglabas nila ng bahay, nakasalubong nila ang isa pang bata sa labas na kapatid pala ni Xiao Yu. Nakasuot ito ng katugmang sapatos sa kanya, kaya ipinapalagay ng mga tulisan na ito ang parehong bata na nakakita sa kanila. Pagkatapos ay hinawakan ni Gio lang ang bata at pinasakay sa kabayo. Ang takot na batang lalaki ay agad na sumipol para sa kanyang kapatid na babae, ngunit sa oras na dumating ito, huli na ang lahat. Itinapon siya ng mga lalaki at tinatapakan siya ng paa ng kabayo hanggang siya ay mamatay. Kinaumagahan, isang nawasak na si Xiao Yu ang nakipagkita kay Cheng at hiniling sa kanya na ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nakita niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at naniniwalang siya lang ang makakatulong sa kanya. Gayunpaman, nilinaw ni Cheng na hindi siya basta-basta na mersenaryo at pinapatay lang niya ang mga wanted na tao. Sa gabi, umuwi si Cheng pagkatapos ng bounty hunting buong araw. Sa kanyang pagtataka, hinihintay siya ni Xiao Yu, at ibinunyag niya na gumuhit siya ng wanted poster. Ibinigay niya sa kanya ang papel at hiniling sa kanya na patayin si Jiu Lang.
Ngunit muli siyang tumanggi at pinalayas siya ng bahay. Kinaumagahan, kailangang maglakbay ni Cheng ng 200 milya ang layo patungo sa ibang bayan para magtrabaho. Ang kanyang misyon ay patayin ng isang mangingisda doon na pumapatay at nagnanakaw sa mga tao. Gayunpaman, sa daan, ang kanyang kabayo ay nawalan ng kontrol, at ang kanyang karwahe ay nahulog pababa sa bangin. Kinuha ni Cheng ang isang bato gamit ang isang kamay at nagsimulang umakyat. Sa gitna nito, may hindi inaasahang humawak sa kanyang binti, at ito pala ay si Xiao Yu. Napag-alaman na nagtago siya sa kanyang karwahe at sinundan siya sa kanyang paglalakbay. Kahit galit, hinawakan ni Cheng ang batang babae, at sabay silang umakyat. Wala na siyang choice kundi isama siya sa kanyang destinasyon. Makalipas ang ilang araw na paglalakad, dumating ang dalawa sa nasabing lokasyon at nakipagkita sa mangingisda habang nagpapanggap na mga bisita. Sa kabila ng pag-alam sa tunay na pagkakakilanlan ni Cheng, ang mangingisda ay kumilos na walang kaalam-alam at binuhusan siya ng isang baso ng alak. Samantala, naglalaro si Xiao Yu sa gilid ng lawa at napansin niya ang isang putol na kamay. Sa sobrang takot ay napasigaw siya at mabilis na binalaan si Cheng tungkol dito. Dahil dito, naganap ang gulo sa pagitan ng ating bayani at ng mangingisda. Ang huli ay nagpadala ng maraming mga tauhan upang harapin siya, ngunit nilabanan silang lahat ni Cheng ng madali. Matapos patayin ang lahat, hinabol niya ang mangingisda at nasaktan siya ng husto. Si Cheng pagkatapos ay nagpapatuloy upang tapusin ang mangingisda, ngunit tinawag siya ng lalaki bilang kapitan at ibinunyag na siya ay dating kasamahan niya sa isang labanan. Inamin niya na malaki ang kanyang isinakripisyo para sa bayan ngunit wala siyang natanggap na kapalit, kaya naman bumaling siya sa pagnanakaw at pagpatay ng mga tao. Pagkatapos ay humingi ng awa ang mangingisda, ngunit kinuha ni Cheng ang isang espada at pinutol ang kanyang leeg. Sa gabi, naghahanda ang dalawa na umuwi pagkatapos makumplito ang misyon. Muling nakiusap si Xiao Yu kay Cheng na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit tumanggi ito. Naiinis sa kanyang mga salita, iniwan siya nito sa bayan at umuwing mag-isa. Lumipat ang eksena sa isang buwan mamaya nang mapansin ni Cheng ang presensya ng isang tao sa kanyang tahanan. Kinaladkad niya si Xiao Yu mula sa ilalim ng kanyang kama at nalaman na siya ay malubhang nasugatan at may sakit. Pagkatapos ay ginagamot niya ang kanyang mga sugat at pinakain siya. Pagkaraan ng ilang araw, biglang nagising ang batang babae at nagsimulang uminom ng tubig. Nagtanong si Cheng kung paano siya nakabalik kung saan ipinaliwanag ni Xiao Yu na kabisado niya ang mapa. Gayunpaman, dahil wala siyang sasakyan, ilang araw siyang naglakad para makarating dito. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Xiao Yu na turuan siya ng martial arts para maipaghiganti niya ang kanyang kapatid. Tumigil sandali si Cheng bago sabihin na maaari siyang manirahan sa kanyang tahanan. Wala siyang binabanggit tungkol sa martial arts o paghihiganti. Sa mga susunod na araw, si Xiao Yu ang nagsisilbing mga mata ng bulag. Tinutulungan niya itong makilala at maakit ang mga takas sa kanyang lugar. Dahil dito, mas naging matagumpay ang kanyang pagiging bounty hunter, at kumikita siya ng malaking pera. Nagiging malapit sila sa paglipas ng panahon, at kalaunan ay pinatulog siya ni Cheng sa bahay sa halip na sa Quadra. Isang araw, habang ginagamot ni Xiao Yu ang kanyang mga sugat, napansin niya ang maraming galos sa kanyang katawan at nagtanong tungkol sa mga ito. Sumagot si Cheng na siya ay nasa isang labanan upang ipagtanggol ang kanyang bayan, ang Chang'an. Ibinunyag din niya na nagsusumikap siyang makaipon ng sapat na pera para makauwi at mamuhay ng payapa. Makalipas ang mga araw, dumating si Xiao Yu sa isang entertainment venue habang naghahanap ng impormasyon tungkol sa ilang takas. Sa panahong ito, napansin niya si Jiu lang sa isa sa mga silid na ikinagulat niya. Napansin din siya ng masamang tao at tinawag siya para manatili sa tabi niya. Lumalabas na tumataya siya sa mga laban, kaya tinanong niya kung sino ang mananalo. Sa sandaling ito, naalala ni Xiao Yu ang pagkamatay ng kanyang kapatid at nais niyang laslasin kaagad ang leeg ng kontrabida. Pero natatakot din siya kaya mas pinili niyang manahimik sa ngayon. Pag-uwi niya, excited na ibinahagi ni Cheng na nakahanap siya ng pamilya para sa kanya na nagtitimpla ng alak. Ipinaliwanag niya na ang mga taong nagtitimpla ng alak ay maaaring mabuhay ng isang magandang buhay, at mamahalin siya ng pamilya. May dumating na pala na babae para sunduin siya. Pinaupo ni Cheng ang batang babae sa isang karwahe at pinilit siyang umalis. Gayunpaman, mabilis siyang bumaba at ipinahayag na nakita na niya ang lalaking pumatay sa kanyang kapatid.
Nang marinig ang hilaw na galit sa kanyang mga salita, nagpa siya si Cheng na turuan siya ng martial arts. Simula kinaumagahan, sinimulan na nila ang kanilang pagsasanay. Sa una, tinuturuan niya siya ng isang paraan upang markahan ang mga leeg ng mga tao gamit ang isang brush nang hindi namamalayan ng tao. Sinabi ni Cheng na kung magaling siya dito, tiyak na mapapatay niya si Jiu Lang. Inabot niya sa kanya ang isang painting brush at hinihiling sa kanya na magsanay ng maayos. Pagkatapos ay umikot si Xiao Yu sa pagmamarka ng mga random na tao at mabilis na natutunan ang pamamaraan. Sa panahong ito, tinuturuan din ni Cheng ang bata ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, na ginagawa niya araw at gabi. Isang araw, habang nag-iisa si Xiao Yu sa bahay, biglang nagpakita si Yao kasama ang isang matandang lalaki. Nakita na pala niya ang wanted poster ng kanyang boss na inilagay sa ilang lugar. Inakusahan niya ang bata sa pagguhit nito at tinanong kung ginawa niya ito sa utos ng bulag. Gayunpaman, matapang siyang itinulak ng batang babae, iginiit na walang kinalaman si Cheng dito. Isang galit na si Yao ang sumusubok na atakihin siya, ngunit dumating si Cheng sa tamang oras. Nagkaroon ng matinding away ang dalawang lalaki hanggang sa tuluyang mapatay ng ating bayani si Yao. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang matandang lalaki, na isa rin sa mga kriminal. Binugbog siya ni Cheng at papatayin na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Xiao Yu. Iginiit niya na ang lalaki ay inosente, at hindi niya kailangang mamatay. Sumagot si Cheng na ang paghihiganti ay magdudulot ng matinding pinsala, at maraming inosenteng tao ang maaaring magdusa. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang maghihiganti, kailangan niyang maging walang awa. Gayunpaman, maluhaluhang inamin ni Xiao Yu na nagbago ang isip niya at ayaw na niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, sa wakas ay pinakawalan ni Cheng ang matanda. Sa susunod na eksena, nagpa siya ang duo na umalis sa nakamamatay na lungsod at mamuhay ng normal sa Chang'an. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakbay, nagtayo sila ng kampo at nagnanais na magpahinga para sa gabi. Sinabi ni Xiao Yu na gusto niyang ibigay sa kanya ang isang mata niya para makakakita na siya. Labis na naantig si Cheng sa kanyang alok, ngunit sinabi niyang hindi na niya kailangan ng mata. Kinaumagahan, nagulat siya nang malaman niyang wala na si Xiao Yu sa kampo. Sa pagtatanong sa isa pang manlalakbay, nalaman niyang bumalik ito sa bayan noong nakaraang gabi. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang estado ng takot, kaya agad niyang pinabalik ang kanyang kabayo at tumungo sa lungsod. Pansamantala, nakikita natin si Jiu Lang, na nalungkot sa pagkamatay ng kanyang minamahal na kaibigan, si Yao. Nagsimula siyang maghanda ng daan-daang sundalo para mahanap nila sina Cheng at Xiao Yu. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, napasok na pala ng batang babae ang kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jiu Lang sa kanyang silid at napansin ang mga paa ni Xiao Yu sa ilalim ng kanyang mesa. Kapag siya ay pumunta upang suriin, siya ay agad na tumalon upang atakihin siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagtatangka ay napigilan ng mga bodyguard na mabilis na pinigilan siya. Lumaban si Xiao Yu gamit ang lahat ng mga diskarte na itinuro sa kanya ni Cheng, ngunit walang resulta. Pagkatapos ay pinilit siya ni Jiu Lang na kumain ng maraming droga, na nagiging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Pagkatapos nito, sinubukan niyang tapusin siya, ngunit dumating si Cheng sa tamang oras. Umiiyak si Xiao Yu nang makita siya at nagmamadaling yakapin siya na parang batang nawawala sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinamantala ni Jiu Lang ang pagkagambala at tumakas. Ilang sandali pa, bumaba ang dalawa kung saan nakatagpo sila ng isang grupo ng mga mersenaryo. Ginagamit ni Cheng ang kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa espada para talunin ang sunod-sunod na pag-atake. Kahit na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, patuloy pa rin ang pagdami ng mga kalaban hanggang sa pareho silang na-corner na walang paraan upang makatakas. Nagsimulang magpanik si Xiao Yu at nahimatay dahil sa stress ng sitwasyon. Pagkatapos ay binuhat siya ni Cheng sa kanyang likod at buong lakas na lumaban. Sa huli, siya ay malubhang nasugatan, ngunit siya ay nagtagumpay na talunin ang buong hukbo. Pagkatapos ay nilapitan niya si Jiu Lang at ang dalawang lalaki ay naglaban. Mabilis na nagiging maliwanag na ang kontrabida ay isa ring bihasang manlalaban. Matapos ang isang mahaba at matinding labanan, nagawa niyang brutal na saksakin si Cheng ng ilang beses. Nagiging sanhi ito ng pagbagsak ng ating bayani sa lupa at umagos ang kanyang sariling dugo. Si Jiu Lang ay nagpatuloy upang tapusin siya, ngunit biglang nagising si Xiao Yu at hinawakan ang kanyang binti, pinipigilan siyang makagalaw.
Sinamantala ng husto ang pagkakataong ito, kahit papaano ay bumangon si Cheng at sinaksak si Gio lang sa lalamunan, sa wakas ay pinatay siya. Kasunod nito, kinarga ni Cheng si Xiao Yu, na nawala ng malay muli. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit at hinaplos ang buhok. Sinabi sa kanya ni Cheng na naipaghiganti na niya ang kanyang kapatid, kaya kailangan na nilang pumunta sa kanyang bayan. Ilang sandali pa, sumuko siya sa kanyang mga sugat at pumanaw. Kinaumagahan, nagising si Xiao Yu sa bahay at nalaman na ginagamot siya ng isang kaibigan ni Cheng. Nagtatapos ang pelikula nang makita natin siyang patungo sa Chang'an City, kung saan umaasa siyang magsimula ng bagong buhay na malayo sa karahasan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.